Magandang araw sa lahat. Ako po si Jane mula sa Southern Leyte. May kwento akong gustong ibahagi na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong 2014. Nagplano kami ng barkada na magpunta sa Samar para sa isang trip. 4 kaming nagbiyahe, 3 babae at 1 lalaki, boyfriend ng kaibigan naming si Ana. Nasa kolehiyo kami noon at wala kaming pasok. Nag-commute kami at sinundo kami ni Lisa, isang kaibigan, sa bayan. Masaya ang biyahe namin, ngunit hindi namin akalain na makakasalubong namin ang isa sa mga kamag-anak ni Mia, na hindi naman niya pinansin. Nagpunta kami sa bahay ni Lisa at nagmasid sa kanilang taniman. Doon, may lumabas na matandang babae na binati si Mia. Tila nagalit si Mia sa kanya, at pagkatapos ay sumakit ang tiyan niya at nagsimula siyang samuka. Nakakabahala ang mga inis na nakita namin sa kanyang suka, na itim at may insekto. Nang gabing iyon, habang nag-uusap kami, may narinig kaming mga kakaibang tunog mula sa labas. Parang may mga bulong at hakbang sa paligid ng bahay. Agad kaming natakot, pero pinilit naming huwag pansinin. Nang umakyat na kami sa kwarto para matulog, nakaramdam ako ng malamig na hangin at parang may humahaplos sa aking pisngi. Sobrang nakakabahala. Kinagabihan, nagising kami sa malalakas na sigaw ni Mia. Ikinwento niya na may nakikita siyang babae na nakatingin sa kanya mula sa bintana, nakaitim at parang nakangisi. Kahit wala kaming nakikita, kitang-kita ang takot sa mukha ni Mia. Pinilit naming siyang pakalmayin, pero lalong lumalala ang kanyang kondisyon. Dahil sa nangyari, ipinatawag ang isang manggagamot, pero sabi niya, mas mabuting albularyo ang humawak kay Mia. Kinabukasan, dumating ang albularyo at nagbigay ng paggamot. Dito na lumabas ang mga tin-anim na masama sa kanya. Sabi ng albularyo, may nilalang na nagbabantay kay Mia at tila nagalit dahil sa hindi magandang pag-uugali niya sa kanyang kamag-anak. Habang ginagamot si Mia, may narinig kaming malalakas na kalabog sa bubong, parang may mga tao na naglalakad. Natakot kami at nagdesisyon na umalis sa bahay ni Lisa. Pero bago kami makaalis, nagkaroon kami ng mas nakakatakot na karanasan. May nakita kaming anino sa salamin na nakatayo sa likuran namin. Nang lumingon kami, wala nang tao. Parang may nagbabantay sa amin, at ang pakiramdam namin ay may masamang intensyon. Sa takot, bumalik kami agad sa Leyte. Nag-usap kami at natuklasang nagalit ang mga kamag-anak ni Mia sa kanilang pamilya dahil sa mga alitan sa lupa. Kaya ang inaasahan naming masayang trip ay nauwi sa isang nakakatakot na karanasan, na nagbigay sa amin ng takot na hindi madaling makakalimutan.